Nasa corporate means of grace pa rin po tayo. Pero this time po ay tungkol na ito sa pakikinig. No? Although nakalagay po dyan ay preaching sa corporate means of grace, nakarang pong linggo, tinalakay ni Deacon Adrian ang preaching as a corporate means of grace at ang nagdadala po ng siyempre sa panahon natin yung pastor po, ano? So, nalangin po muna tayo sandali para bago tayo magsimula. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Kami po ay iyong gabayan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ngayong umaga. Nawa o Diyos ay maging maliwanag po ang mga bagay na pag-uusapan namin sa gabay po ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen. So kanina po ay napakaganda ng ating narinig na mensahe, no? Tungkol yun po ay tumatalakay pa rin sa holiness na medyo may kabigatan lang po ng konti, yung ating narinig dahil kailangan natin talagang marinig yung mga bagay na yun. Kailangan natin ng mga ganong sermon para tayo ay mapaalalahanan sa kung ano ba talaga, kung sino ba talaga yung mga dapat nating makasama, hindi lamang sa ating mga relasyon sa buhay, kundi sa pagrelasyon din natin sa iba't ibang mga larangan ng buhay, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, no? Tayo po ay ibinukod ng Diyos. Tayo po yung tinatawag ng mga peculiar people. Kaya hindi po lahat ng mga bagay ay pwede natin gawin ayon sa gusto natin, no? Kundi meron tayong sinusundan ng mga halimbawa ang mga turo, no? Kaya pagdating yan sa buhay ng isang mananampalataya, kailangan talaga nating magpakabanay. Okay? Nung nakaraan po ay pinag-aralan natin yung church. Ang sabi rito, ang church ay hindi raw yung lugar na kung saan tayo pumupunta, kundi yung church ay yung iglesia, no? Yung mga tinawag ng Diyos. Sila yung mga ibinukod at na-consecrate sa Kanya. Hindi ito yung building, kundi ito yung lugar na kung saan tayo nagtitipon. At itong lugar na ito na itinayo ay kung saan doon tayo nagtitipon para sa corporate means, no? Yung mga bagay na kailangan nating pag-aralan, isagawa doon sa lugar na yun, sa iglesia. Ang bawat mananampalataya ay kailangan maging miyembro ng isang lokal na iglesia. Nabanggit ko nga nung nakaraan, tayo ay member nga ng Invisible Church, pero hindi ka naman miyembro ng local church. Okay? Marami kang mamimiss pagka ikaw hindi miyembro ng isang lokal na iglesia. Hindi mo matatamasa ang enjoyment ng pakikiisa sa Lord's Supper at sa bautismo. Kaya kinakailangan ng isang mananampalataya ay dapat maging isang miyembro ng isang local church para merong nagsusupervise sa'yo, merong nagdidisiplina sa iyo. At ang iglesia ay merong preeminent priority
sa lahat ng institusyon, bigyan natin ng prioridad yung iglesia ng Diyos. At ganoon din, nung nakaraan, pinag-aralan din natin yung preaching, no? At ang kinuha nating talata ay nagtutuon sa Romans 10, verse 14, na kung saan bawat nagdadala ng salita ng Diyos ay dapat sila ay mga isinubok ng Diyos. At sa lahat ng ministry, ang preaching lang ang nagdadala ng ay kumakatawan sa tinatawag nating authority ng word. Maraming mga salita tayong narinig, mga inspirational message, pero pagdating sa preaching, ito ay kakaiba dahil ito ay meron itong authority, no? Dahil ito ay nagmumula sa salita ng Diyos, at ang nagdadala nito ay yung mga taong tinawag talaga ng Diyos. Okay? Kasama sa preaching na ministeryo ng isang pastor ay ang pagtuturo din at yung tinatawag nating counseling. Meron pong hiwalay ng mga pag-aaral tungkol dyan sa ano. Hindi, meron ako. Kasama po sa pag-aaral sa trabaho ng isang minister yung pagtuturo din at yung counseling. At dito ay nangyayari na po sa atin yan, yung mga bagay niya, no? At meron pong hiwalay na mga lesson tayo tungkol dyan. So dito po sa theology preaching, ito po ay naiiba sa mga tinatawag natin mga verbal communication. Nabanggit ko nga po kanina, maraming mga paraan kung paano ginagawa ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, pero hindi naman lahat ng salita na nagmumula sa Biblia ay pangangaral, no? Na masasabi nating preaching. Hiwalay po yung tinatawag nating preaching. Okay? Hindi po lahat ng pakikipag-sharing na ginagamitan ng Biblia ay masasabing preaching, no? At nabanggit din po ni Deacon Adrian noong nakaraan, doon sa Old Testament, ang unang tagapagdala ng salita ng Diyos ay ang mga propeta. At ang kanilang key prophetic authority ay yung pag sinabing, "Thus says the Lord." Ito ang sabi ng Panginoon. Kasi ang mga propeta, sila yung direktang kinakausap talaga ng Diyos, ano? Sa pamamagitan ng panaginip, o kung minsan yung talagang direktang narinig nila yung salita ng Diyos. Pagdating naman sa New Testament, ay yung mga apostol naman. Sila ay nakomisyon ng Diyos bilang mga opisyal na mga saksi. At ang kanilang key apostolic authority ay yung salitang, "We have seen and heard." Nakita nila at narinig nila. At mababasa po natin yan kung hindi ako nagkakamali ito sa 1 John, ano? At yung sa panahon natin ngayon ay yung mga preacher ngayon ay yung mga pastor. Tinawag sila ng Panginoon at kinilala ng iglesia. At ang kanilang key preaching authority ay nasusulat. Yan. Hindi sila kapantay ng apostol pagdating diyan sa authority, no? Kasi ayon sa pag-aaral namin kay Pastor Noel, ang mga apostol ay halos katulad na rin ng ating Panginoon pagdating sa authority ng salita ng Diyos. Pero dito sa pagdating sa mga pastor ay umaasa lamang sila sa nasusulat. Kaya itong mga sinasabi, pinipreach ng mga pastor ay pwede nating i-dispute kung ito ba ay naaayon sa salita ng Panginoon o hindi. Kaya papansin natin sa panahon ngayon, napakaraming mga iba't ibang doktrinang nabubuo, no? At sa pamamaraan din ng
pag-preach, iba-iba rin. Pero tayo ay sumusunod sa tinatawag nating expository preaching. Iba't ibang klase ng preaching, mayroong topical, mayroong textual, pero mas pinipili natin yung expository preaching kasi dito ay makikita natin yung mas mayroong authority yung pag-preach natin ng sa pag-preach ng expository. Kasi pagdating sa topical ay pumipili ka lang ng isang leksyon at hahanap ka ng mga supporting verses para doon lamang sa isang leksyon. Halimbawa, yung bautismo ang pinag-usapan, yung topic na yun. Hahanap ka lang ng maraming mga talata na susuporta doon sa bautismo. Samantalang expository preaching ay kukuha tayo ng mga talata doon, papaliwanag yun, kukunin natin yung mga background yun, yung historical background, at kung ano-ano pang mga bagay na kailangan doon, yung etymology ng word, ano ba yung author's intent, at sa ganung paraan ay hindi papakita yung authority nung na parang ang Diyos mismo, si Kristo mismo, yung nagsasalita sa mga nakikinig. So ngayon po ay, kung nung nakaraan, pinag-aralan natin yung preaching, ngayon po ay yung pakikinig, profitable hearing of preaching. Kasi napakaraming mga bagay na kumahalaga sa tamang pakikinig, no? Binabanggit nga si Brother Mark noon, merong tinatawag na expository hearing, yata ano? Hindi ako nagkakamali, parang ganun yung nabanggit mo, Brother Mark. At dito sa pakikinig, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ay nakukuha natin yung tinatawag nating biyaya ng Diyos kung naiintindihan natin kung ano yung ating napapakinggan. At kadalasan, naiisip natin na yung sa preaching, ang pastor lang yung tinatawag nating active. Pero tayo ay passive, nakikinig lang tayo, hinihintay nating matapos yung preaching, at kung ano yung mga bagay na naiintindihan natin, hanggang doon lang tayo, no? Pero siyempre, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay isang pamamaraan din na tinatawag nating pagsamba. Kaya tayo narito, makikinig tayo ng salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay sumasamba. Hindi yung nakaupo lang tayo, nakikinig, at hinihintay nating matapos yung sinasabi ng ating tagapangaral. Hearing is the most active part of worship. Ito pala yung pinaka-aktibong bahagi ng pagsamba. At sa pamamagitan nito ay sa pamamagitan ng tamang pakikinig, doon pa lamang natin matatamo ang biyaya ng Diyos. Kingdom fruit is yielded by profitable hearing of the word. So sa pamamagitan ng tamang pakikinig, ay doon natin matatamo yung pakinabang doon sa ating mga maririnig. Dito sa chapter 13 ng aklat ni Matthew, no? Mula doon sa verse 3 hanggang 9, at sa 18 verse 20. Kung hindi ako nagkakamali, na-preach yata ito ni Pastor Tony nung nakaraang linggo, no? Ito yung tungkol sa parable of the sower. Dito sa verse 3 hanggang 9, yung mismong parable, at sa 18 hanggang verse 23, ito yung interpretation ng parable. At dito sa parable na ito ay mayroong 4 na klase ng tagapakinig. Ito yung ginamit na halimbawa ni Pastor Noel tungkol sa tamang pakikinig. Ano ba yung paano tayo makikinabang sa pakikinig ng salita ng Diyos. At dito nga, napakaganda yung paglalarawan tungkol dito sa parable of the sower.
So mayroon tayong dalawang pag-aaralan dito, yung tinatawag nating unfruitful hearing at yung fruitful hearing. Ano ba yung unfruitful hearing? Dito sa unfruitful hearing ay tatlo ang meron mababasa tayo sa Luke chapter 8 at sa Mark chapter 4. Ano ba yung mga sinasabi tungkol dito? Siguro maganda basahin natin muna yung buong talata ng chapter 13 ng parable. Siguro familiar naman kayo dun sa parable na yun, ano? Yung parable of the sower. Mula sa verse 3 hanggang ito po, ano? Mula sa verse 3 hanggang 9. At pinagsalita niya sila ng maraming mga bagay sa talinghaga na sinasabi, narito ang maghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang bini sa tabi ng daan. At dumating mga ibon at kinain nila. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan at do'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nanatuyo. At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yahon. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Ang mga may pakinig ay makinig. At sa verse 18 po ay binigay ang interpretation ng tungkol sa talinghaga. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napag-uunawa ay pinaroroonan ng masama at kinahagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pag nakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. At yao'y nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan ng nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. So yun po ang talinghaga tungkol sa manghahasik. At dito nakikita natin yung mga uri ng mga taong nakikinig, no? At dito makikita natin ginamit ng Panginoon yung imagery ng isang magsasaka. Karamihan kasi doon sa mga magsasaka at doon sa mga taga sa Israel ay maraming mga magsasaka doon, no? Alam na nila yung tungkol sa nangyayari pag ikaw ay nagtatanim. Binanggit niya rito yung unang uri ng tagapakinig. Sabi, ito yung yung nakikinig na binanggit dito, yung una, yung tabi ng daan. Yung mga hasik ay naghasik at yung mga binhi ay, yung iba ay napunta sa tabi ng daan. So alam na po natin ang kumakawat katawan doon sa mga hasik, no? Ito yung ating Panginoong Jesus o sino mang mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos. At yung akto ng paghahasik, ito yung pagbibigay ng mensahe ng salita ng Diyos. At yung apat na klase ng lupa, yung nasa tabi ng daan, batuhan, dawagan, at yung mabuting lupa, ay kumakatawan sa puso ng mga tao
na nakakarinig ng salita ng Diyos. At tanong ko lang po muna, sa lahat po ng mga napakinggan nating mga preaching, alin po ba roon yung mga mas tumatak sa atin? Alin po ba doon yung mga nakalimutan na natin? Alin doon yung nai-apply natin sa buhay natin? Tiyak doon sa mga tanong na yon ay meron tayong makikita kung saan, anong nangyari sa atin. Naging katulad ba tayo ng taong katulad nung tawag dito, yung nasa tabi ng daan, no? Bagamat mga Kristiyano na tayo, nagkakaroon pa rin ng mga ganong pag-uugali ang mga taong nakikinig, di ba? At kuminsan yung nagkakaroon lang tayo ng pagkatanda doon sa ating narinig, pagka may nabanggit yung preacher na medyo may karanasan tayo tungkol doon at hindi natin nalilimutan yon. O kaya natawa tayo doon sa sinabi niya. Baka pag uwi natin, dala-dala pa rin natin, di ba? Yung mga natawa tayong mga salita ron. Pero yung ibang mga bagay na importante rin ay nakalimutan na, no? Nakalimutan na. Kuminsan ay maraming mga factors kung bakit yung mga salita ay hindi talaga tumitimo, di ba? Maraming bagay eh. At makikita natin yon, no? So dito sa una, bakit hindi naiintindihan, no? Bakit hindi hindi tumitimo sa hindi tumatagal sa atin yung ating mga narinig? Sabi nga diyan ay una, walang pangunawa. Hindi natin naintindihan yung mga bagay na ating narinig. Maraming factors din yan no? Kung bakit hindi natin naintindihan. Pwedeng malabo magsalita yung nagpipreach. Hindi natin pwedeng isisi sa lahat sa pakikinig, di ba? O kulang sa paliwanag yung nag-preach. O yun mismo nakikinig din, syempre, marami ring dahilan kung bakit hindi niya naintindihan. Sabi rito, ang isa sa mga cause niya, yung disengaged thinking. Yung ating isip ay kung saan naglalakbay. Baka yung nabanggit na ni Pastor, yung mga negosyo natin sa bahay, dala-dala mo pa rin hanggang dito sa loob ng church. O kaya pwedeng inaantok ka, di ba? At kadalasan nangyayari yan kahit naman sa school nangyayari yan Halimbawa, may nabanggit yung teacher na isang bagay na nangyari sa'yo, at andun na, nag-dwell na yung isip mo doon. Nawala na doon sa pinakikinggan mo. Nangyayari din yan sa loob ng church, di ba? O nag-wander na yung iyong isip. Yung focus na da-divert, di ba? So, isa yun sa mga factor kung bakit hindi natin naiintindihan ng gusto yung mga sinasabi nung nagpe-preach. So, sabi rito, hindi niya napag-uunawa, pinaroroonan ng masama, tinahagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. So, kailangan talaga, pag tayo ay nakikinig, ilagay mo na talaga yung sarili mo na kailangan makinig ako. Diba? Hindi yung, kasi minsan, halimbawa dito sa loob ng church, maraming cellphone, at marami tayong pinamasa ron, kuminsan nawawala na talaga yung focus mo doon sa sinasabi ng nagpipreach kasi andun ka sa cellphone. Diba? At yung isa sa mga sa panahon ngayon, yun talaga yung isa sa mga isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakapakinig ng maayos. At pag nangyari yun, walang worship. Hindi nangyayari ang worship. Alam na natin yung kasalanan gano'n. So,
sa pakikinig ng salita ng Diyos, importante talaga yung intindihin nating mabuti yung sinasabi ng nagsasalita. Kasi doon nagsisimula yan sa understanding eh. Naalala ko nga nun yung tanong eh, ano ba nauna? Faith o understanding? Kailangan po muna magkaroon tayo ng faith bago natin maintindihan. Si Abraham, nung nagsalita ang Panginoon sa kanya, hindi naman niya naintindihan eh, pero meron siyang faith. Pero dito sa ating binabasa, kailangan mo na maintindihan mo. Pag naintindihan mo, saka ka magkakaroon ng faith. Diba? Ano ba ang kaso ng kay Abraham? Ano ba to? At kung bakit kailangan, ako sa aking pananaw, kailangan maintindihan mo. Kasi iba naman yung kaso nung kay iba naman yung kaso nung kay Abraham eh, no? Samantalang dito kailangan maintindihan mo yung sinasabi bago mo paniwalaan. So, importante maintindihan natin yung sinasabi para tayo makinabang doon sa ating naririnig. O palagay ko naman yung mga pinaliwanag ni Pastor Bill, talagang maliwanag na maliwanag yun, di ba? Na hindi tayo talaga dapat makipag-compromise, hindi tayo kailangan makipamato doon sa hindi mananampalataya. Hindi talaga pwedeng makipag-compromise tayo doon sa business o sa pakikipagrelasyon, no? O sa ano pa mga pakikisama natin doon sa mga tao. Pag maapektuhan na yung ating pagiging Kristiyano, doon na tayo kailangan magkaroon ng tinatawag na ng pagitan sa ating pakikipagrelasyon sa tao. So importante talaga na maintindihan natin yung dahilan kung bakit, no? Bakit kailangan, tulad ng pinaliwanag kanina, bakit hindi pwedeng makipamatok? Ano ba yung background nun? Hindi pwede yung baka at yung donkey, no? Magkaiba sila ng mayroon silang magkaibang direksyon, kaya hindi sila pwedeng magsama. Okay? So yun ang hinalimbawa ni Pablo para ipaunawa doon sa tao kung bakit hindi tayo talaga pwedeng makipamatok. Isa yun sa mga paraan ng ating pagpapakamanal. So kailangan maintindihan natin para maunawa, para makinabang tayo sa salita ng Diyos. Much of preaching panders to emotional impact. Ito, pag sinabi nating panders to emotional impact, yung mga taong nagsasabing, na-bless ako, no? Na-bless ako doon sa sinabi ng pastor. Pero pagdating pero yung wala talagang hindi yung kabuuan ng sermon, yung kanyang napakinggan, maaaring bahagi lang ng sermon yung kanyang narinig. At hindi dapat tayong umano lang, yung mag-focus lang doon sa mga narinig natin na maaaring makabless sa atin, no? Kasi maaaring emosyon lang yun, no? Emosyon lang yung ating, o baka naranasan lang natin yung mga bagay na yun, kaya nagkaroon ng epekto sa atin. Nung nandun tayo sa mga Pentecostal groups pa noon, kadalasan ay emosyon talaga, di ba? Emosyon yung kanilang ang appeal nila ay sa emosyon. Pero nung natuto na tayo sa salita ng Diyos, pinapaliwanag ng maigi, ano ba yung mga dahilan kung bakit ganun, ang nai-apply sa buhay natin, naiintindihan natin, at doon pa lang tayo magkakaroon ng isang magandang appreciation doon sa naririnig nating sermon. Hindi yung ganito lang yung sinasabi, tapos na-bless ka na, ano? Kailangan makita nating mabuti kung ano yung pinapaliwanag ng pastor. Maaaring natawa ka lang,
maaaring yung mga sinabi niya ay nakiliti ka, no? Nakiliti yung tenga mo. So, ingatan po natin yung mga bagay na yun. Pangalawa, ito yung temporary thrill. Sabi dito sa verse 20, ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at pagdahil tinatanggap ito ng buong galak. So, nandoon yung tuwa niya sa umpisa. Gayun may wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian ng pag-usik sa salita, ay pagdakay, natitisog siya. So ito, no? Sabi ito ay doon lang sa positive components ng preaching. Ang tinutukoy po rito ay ang pakikinig ay hindi lamang puro blessing ang ating makukuha sa pakikinig natin, no? Kasi meron ding sa buhay ng isang Kristiyano ay meron ding mga tinatawag nating mga persecution. Hindi lahat ng mga bagay ay puro magaganda. Pag narinig mo yung mga bagay na to, nakaano sa'yo, tawag dito yung nagkitir sa'yo yung sinabi nung pastor o nung mensaheng narinig mo. Sa umpisa ay nagkaroon ng magandang solusyon o nagkaroon ng magandang epekto sa'yo yung sinabi. Kaya lang, pagdating ng panahon, yung mga sinabing yun ay naapektuhan ng mga bagay na nakapaligid sa'yo, negatibong nakapaligid sa'yo, hindi na nagtatagal yun. At ang dahilan ay wala siya ugat sa kanyang sarili, no? Kulang sa hindi siya talagang tumubo. Kulang siya, no? Kaya pagdating ng panahon, hindi siya tumatagal. Pagdating ng kapighatian ay yun, natitisod na. Ibig sabihin ay kulang. May kakulangan doon sa iyong mga narinig. Kaya importante sa tao yung sa isang mananampalataya, yung hindi lamang yung ikaw ay nakikinig, no? Meron ka rin sariling pag-aaral ng salita ng Diyos. O hindi lang makukuha yan sa loob ng iglesia. Maraming mga sources para tayo ay lumago sa pananampalataya. Tayo ay mag-ugat. Kung titignan natin doon sa Ephesians, sa Colossians, importante rin ikaw ay nag-uugat sa iyong pananampalataya. Kasi napaka-importante nun para sa pagtibay natin bilang isang mananampalataya. Kaya pag kayo nakikinig ng salita ay hanggang doon ka lang sa galak, no? Natuwa ka lang doon sa sinasabi, tinanggap mo lang na sa umpisa. Pero dumating yung mga pag-uusik, dumating na yung mga experience na hindi maganda sa buhay mo, nawala na lahat yung narinig mo. Nawala ng epekto sa iyo. Mas nadaig ka nung influensyang palabas na naka-apekto sa iyo. So, ang dahilan pala niya yung selective hearing. Kung ano lang yung mga bagay na pinipili mo lang, no? Kung ano lang yung tama sa'yo, yun lang ang kinukuha mo, yun lang ang pinakikinggan mo. O sa bagay, nangyayari naman yan di ba? Kasi hindi naman lahat ng maririnig mo sa tagapangaral, matatanggap mo lahat. Pero ganun pa man, maganda pa rin na piliin mo talaga yung pakikinggan. Kasi hindi naman lahat ng marinig mo pwede mong tanggapin. Lalo na pagka ang isang tagapangaral ay hindi naman napag-aralan ng gusto yung kanyang mga sinasabi, di ba? Kaya minsan, siyempre tao lang naman ang preacher, may mga pagkakamali rin. So, kung tayo ay
gusto nating sambahin ang Diyos, bagamat ito ay pinili mo lang yung iba, patuloy mo pa rin sambahin ng Diyos sa iyong pakikinig. Kahit na hindi. Pero huwag lang darating sa punto na ikaw ay matitisod sa bandang huli. No? Kasi, ang importante lang naman sa isang taong, lalo na yung mga taong malalim, medyo may kalaliman na sa pananampalataya, at marami na siyang alam sa salita ng Diyos, ay mapipili na lang niya yung kanyang mga maririnig. Doon sa mga taong medyo hindi pa ganun kalalim talaga sa salita ng Diyos, ay ito, no? Nangyayari sa kanila to, yung pag dumating na yung mga pag-uusig, dumating na yung mga masasamang experiences, ay matitisod. At yung mga dahilan mo yung yun mga dahilan ng mga panghihina. Okay? Kaya marami tayong mga kapatid na hindi na natin nakikita sa ngayon, di ba? Dahil hindi talaga nag-ugat. Kulang talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. Preaching ministry must have balance in all elements. So, ibig sabihin nito ay hindi lang puro blessings ang makukuha natin sa pakikinig. Kasi, yun, nabanggit ko na nga kanina, meron tayong mga, bilang mga Kristyano, meron ding mga pag-uusig na daranasin tayo. Kaya, sa pag-preach ng pastor, isinasama yun eh. Yung, hindi lamang sasabihin ng pastor sa'yo na mawawala lahat ng problema mo, hindi ganon, no? Ang totoong tagapangaral ng salita ng Diyos ay sasabihin yun. Pag naging Kristiyano ka na, mas marami ang problema mo. No? Mas marami ang ganitong masamang mangyayari sa iyo. Pero ang pananampalataya, dapat manatili sa atin. Kaya, ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos, dapat alam yun. Itinuturo yun ng isang matapat na tagapagturo. Ito, no? Mag-ingat po tayo dito sa mga sa epi-preach lang ng tungkol sa prosperity and miracles. Alam na po natin to, no? At karamihan itong mga nagtuturo nito ng prosperity, merong mga sariling interest sa sa miyembro nila. Pangatlo, restrained application. Unable to bring the word to self-application. Ito po yung sinasabi sa verse 22. Hindi na i-apply sa sarili yung napakinggang mga salita. At ang nahasik sa mga tawagan ay yung dumirinig ng salita. Ito, nakikinig ng salita. Ngunit, ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Okay, na-bless tayo doon sa sinabi, no? Marami tayong natutunan doon sa ating mga napakinggan. Kaya lang, ay wala ron yung puso natin. Nasa puso natin, o nasa puso ng mga nakikinig, ay yung mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan. Yung kayamanan, no? Mga daya. Ito yung mga bagay na nakaka-apekto sa narinig nating mga salita. At, yun nga, no? Kasi, doon pumapasok yung sinasabi nating mga prioridad sa buhay, no? Pag sinabi nating prioridad, ay siyempre dapat ang pangunahin natin unang-una ay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Hindi naman masamang maging mayaman, hindi naman masamang marami tayong matamo sa buhay natin. Pero hindi dapat yun ang maging ng ating buhay, no? Kundi kung ano yung narinig nating mga salita ay dapat na na-apply sa ating mga sarili. Pag dumating yung panahon na yun,
Ito yung sinasabi nung Matthew 13:22. Kaya hindi nagbubunga ay dahil sa ang kanyang puso ay wala talaga doon. Wala roon. Ano yung cause? Mas pinahahalagahan yung mga bagay ng sanlibutan at yung deceitfulness of riches. Ayan. Gusto nating maging mayaman. Ayan. Wala namang sigurong hindi gustong yumaman, di ba? O hindi gustong magkaroon ng pera. Marami tayong mga pangarap. Marami tayong gustong marating. Kaya lang, dapat alam din natin yung ating mga prioridad. Ang sabi rito, the kingdom word demands surrender to Christ as the Lord of all. So ang pagiging isang disciple, sabi ng Panginoon, di ba? Hindi pwedeng mag-disciple ko yung mga taong ganito. Napakalaki ng hinihingi ng pagiging disciple ng Panginoon. Kailangan talaga ng total surrender sa ating Panginoong Jesus. Kasi ang kaharian naman ng Diyos ay mediated di ba? Ang Panginoon ay nandito spiritually. Pero yung kanyang paghahari ay mediated na word. Tayo ay kumikilos ayon sa kanyang mga salita. Hindi siya gumagamit ng puwersa, di ba? Kundi sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. At paano mo i-apply yung sa buhay mo? Paano mo susundin yon? Paano mo paniniwalaan yon? Dapat paniwalaan yon at kailangang sundin yon, no? Para makita natin yung na ang Diyos talaga ay naghahari sa buhay natin. Okay, pervasive preaching today fails to call for biblical repentance. So ngayon ay maraming mga lalo-lalo na kung sa mga hindi naman katulad yung alam na natin yung mga taong sa mga yung mga karamihan sa mga charismatic di ba? Na puro lang puro ayun nga yung prosperity gospel, yung kanilang tinuturo. Paano ba tayo? Meron na akong napanood minsan sa sa YouTube. Kung hindi kayo nakakapagbigay ng cash, pwedeng na lang yung ATM card nyo o yung mga credit card. Pwede nyo nang ihulog sa ganito, yung mga GCash nyo. Kung gusto nyo talagang pagpalaing lalo ng Panginoon, no? Sa halip na mag-aaral tungkol sa ating mga kasalanan, kung paano nila masasabi o paano nila pagpaniwalain ng tao na ikaw ay uunlad pagka ganito ang ginawa mo. No? So, ingat po tayo sa mga ganong klaseng pangangaral. Ang tunay na nangangaral ng salita ng Diyos ay iniisip niyo kung paano makukonvict yung tao sa kanyang mga kasalanan at paano tayo malalakas yung ating pananampalataya doon sa kanyang ipinangangaral. Katulad kanina, yung halimbawa po ni Pastor, yung preach po ni Pastor Bill, paano ba natin i-apply yun? Alam ko naman, may paniniwala tayo doon sa narinig natin, di ba? Alam natin na merong nabawal talagang makipamato sa hindi mananampalataya. Pero may pagtatalo pa rin sa isip natin, di ba? May kaibigan akong ganito Kasama ko sa negosyo ganito Ayan. At maraming mga pagtatalo sa ating isip kung paano ba natin gagawin yun. Marami tayong pinipili. Kaya nga ako magdesisyon. Pero kailangan nating manampalataya di ba? Doon sa ganung turo. Kasi yun ang yung katotohanan. Kaya importante talaga sa atin yung pakinggan
pakinggan natin at pag-aralan at unawain yung ating mga naririnig. Okay, sabi rito nila, mayroong addendum dito na having a focus on the external of preaching does not yield fruitfulness. Yan, kung ay ang focus lang natin ay doon sa husay ng pagsasalita ng pastor o ng mga ngaral at walang tinatawag na appropriation talaga, no? Doon sa kanyang mga sinasabi, kundi humangalang tayong galing ng pagkaka-arrange ng kanyang sermon. Ang husay, ang ganda. Ang husay ng kanyang appeal to emotion, ang kanyang appeal to intellect. Ang husay. Kung gano'n lang, ang tinitignan natin, hindi talaga magbubunga yun. Kailangan i-apply yun sa ating sarili. Sa Ezekiel chapter 33, verse 31 to 32, sabi rito, dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sila'y nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. So ito po yung mga preacher, no? At narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakatutugtog na mabuti sa panto sapagkat kanilang narinig yung mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. So ito yung nakikinig. At pagka ito yung nangyayari, kanilang ang malalaman na isang propeta ay napasa gitna nila. So dito pinapakita talaga yung sitwasyon ng mga taong nakakarinig ng mga salita ng Panginoon pero wala talaga sa puso nila yung kanilang naririnig. Okay, sabi rito, rejection of message that is not personally appealing. Ayan. Nangyayari ito pagka hindi natin gusto yung preaching. No? Hindi natin... Kasi maraming mga bagay na hindi ka magugustuhan sa preaching, di ba? Marami. Pero hindi tayo dapat ganun. Hindi dapat maging ganun yung ating pakikinig. Kasi pagka ganun ang pakikinig mo, hindi ka nagwo-worship. Di ba? Kasi importante talaga ay sa pakikinig nandoon yung worship. Kaya yung mga bagay na narinig mo, nire-reject mo. Sabi nito sa 2 Timothy 4:3, sabi rito, sapagkat darating panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ayaw nila ng magaling na aral. Kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong, ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at iiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at ibabaling sa katha. Ayun. Marami naman talagang preacher na ang gusto maging funny, di ba? Nung nandoon kami sa Word of Hope, meron gano'n, no? Puro patawa yung ginawa ng preacher doon. Marami naman tuwang-tuwa, no? Talagang gustong-gusto nila yung mga ano. Pero pagdating na doon sa mga medyo malalalim na bagay, ayaw nila yun. Nire-reject nila yun. At ang layunin ng Panginoon sa atin ay para tayo ay lumalim at tumibay habang tayo ay nasa mundo pang ito, no? Para pag dumating yung mga bagay na masasama, ay magkaroon tayo ng tibay sa ating pananampalataya. Kaya tayong mga nagdadala talaga ng salita ng Panginoon, importante talaga na
mag-aral talaga, no? Hindi lamang ito doon sa mga nakikinig, kundi doon sa mga nagdadala rin ng salita ng Diyos. Kailangan pag-aralan talaga natin ang gusto. Maganda na nga yung minsan sinasabi mo, hindi pa nila matanggap di ba? Paano na lang yung mga hindi mo pinaghandaang mga mensahe? Fruitful hearing. Ito na po. Yung sinasabi doon sa pang-apat na klase ng lupa. The one fruitful hearer understands and personally obeys. Ano po yung sinasabi sa Matthew 13? At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita. Okay? So, hindi lamang sumusunod lang yung nakakaunawa. Di ba? Kailangan makinig ka rin mabuti. Dapat nandoon yung interes mo sa pakikinig. Sa pagkaunawa ng salita, yun yung totoong nagbubunga. Kasi pag sinabi natin nakaunawa, ganito pala yun, no? Nagkakaroon ka ng insight at mayroong epekto sa iyo yung mga salitang narinig. Kaya ang sabi dito, siya ang katotohanan ng nagbubunga, no? At yun, at marami siyang naging mga bunga. Profitable hearing is attained na without discipline in a habit of hearing. Kaya importante talaga yung meron tayong habit ng hearing, ng pakikinig. Naalala ko si Martha at si Maria, di ba? Si Martha ay abala sa paglilingkod sa kusina. Pero yung isa ay pinili yung pinakamagaling, yung makinig talaga. Kuminsan yung pakikinig, kuminsan yung maraming mga tao ayaw makinig Di ba? Alam ko na yan Marami, mga ganong no? Kuminsan, kinatataparan talaga. Kaya nga pagbabasa, kinakatamaran, di ba? Yung salita, yung Bible, talagang sa atin, nung pumunta tayo dito, may nabasa po ba tayo? May nabasa po ba tayong isang chapter man lang ng salita? O sa buong isang linggo, mayroon po bang nakabasa sa atin ng kahit isang chapter man lang? So kailangan kasi ang discipline, di ba? At yung pakikinig din. Baka mas marami pa tayong ibang mga nabasa, di ba? Yung mga balita, o yung mga napanood sa YouTube, o yung pinanood na yung mga telenovela, yan, di ba? Baka yun, basta. So, importante po yung pakikinig. At para tayo ay makinabang. Private reading, ito yung pinabanggit ko, no? So, importante po ito. Private reading. Kasi hindi naman lahat ng marinig natin, matututunan natin Minsan, meron kang personal na pag-aaral, doon ka mas matututo no? Prepared attendance, predisposing body and mind for corporate hearing. Nasa bahay ka pa lang, iniyaan mo na yung sarili mo, kinukondisyon mo na yung isipan mo at iyong sarili na sasamba talaga ako. Makikinig talaga ako ng salita ng Diyos. Hindi ko man magustuhan yung iba, kahit napiliin ko na lang yung talagang ako yung makikinabang at sa paraan ng aking pakikinig ay gusto kong sumamba sa Diyos, no? Yun na lang ang isipin natin, no? So sa bahay pa lang meron na tayong mga sariling paghahanda. Lalong-lalo na pag-araw ng araw talaga ng pagsamba, kailangan ihanda mo na yung sarili mo na ikaw ay sasamba sa Panginoon. Proper listening, wholesome listening with attentiveness. Yan. Naalala ko yung sermon ni John MacArthur kung ano ba yung tamang worship. Kinuha niyang talata yung John chapter 4 yata, no? Yung mga gustong mag-worship, dapat mag-worship in spirit and in truth.
At isa nga sa kanyang mga binigyan ng diin dito, yung focus ng iyong isipan dapat hindi talaga, nakafocus lang talaga sa Diyos, hindi siya nagwawander, talagang iniintindi mo mabuti yung kanyang mga sinasabi. Kailangan nating disiplinahin yung ating sarili pagdating doon sa bagay na yun, no? Meron tayong tamang pakikinig. Okay. Present challenge. Self-application of the message to personal issues. Kailangan nating tingnan din yung mga bagay na meron tayo na pwedeng mababago rin natin sa buhay natin. Kung halimbawa ganito tayo at narinig natin yung salita ng gano'n, maging challenge na sa atin ito na baka pwede kong baguhin ito sa buhay ko. Yan. Kailangan sa pakikinig mo ay meron kang makuhang mga challenge man lang doon na pwedeng makapagbago sa buhay natin. Praying fruitfulness, appropriate fruit and graces and deeds after preaching. So, manalangin tayo na magbunga talaga yung ating mga sa buhay natin, yung ating mga naririnig. Ill-preparedness of the body affects the whole person. Yan. So, alam na po natin to. Pagka talagang wala talaga sa loob natin yung paghahanda, pumunta lang tayo dito dahil gusto nating magsimba, pero hindi naman talaga naihanda yung sarili mo sa pag-worship, nakaka-apekto ito no, sa ating pagsamba, sa ating pagkatao. Pumunta tayo dito na hindi handa, umuwi na parang walang nakuha. So kailangan talagang ihanda natin yung ating sarili sa pagsamba. Indisposition of the mind undermines the concentration. Yan. Pagka yung ating isipan ay talagang yung hindi mo nilagay doon, yung isip, mawawala talaga yung ating konsentrasyon sa pakikinig. Kaya alam ko namang yun ang alam kong yun yung kahinaan talaga nating lahat, no? Talagang isa sa mga nakaka-apekto sa ating pakikinig yung ating mga iniisip. So, importante po ito, no? Preaching is an encounter between God and hearer. Kaya habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito, ay nakikipag-commune tayo sa Diyos. Ano ba yung sinasabi sa Titus 1? Okay, sabi po rito, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos na di nakapagsisinungaling. Ngunit sa makanyang dito sa verse 3, ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So dito po ay nakikipagniig tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na kanyang ipinangangaral. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay mediated, no? Ito ay sa pamamagitan ng ang pagkahari niya ay sa pamamagitan ng kanyang salita. So ang challenge po sa atin ay ito, no? Regard hearing of faithful preaching as an encounter with God for holiness. Maging mabuti po tayong mga taga-pakinig na parang kinakatak po talaga natin yung ating Panginoon para na rin sa ating kabanalan. So yun po, meron po bang mga meron pong mga tanong?
O may insight po? Tatime na po. Siguro naintindihan na po. Maliwanag naman po siguro sa atin kung paano yun, ano? At ang importante lang ay paano ba natin i-apply sa ating mga sarili yung mga ganong ating mga napapakinggan at naririnig. Okay po, wala na po bang Pastor, may dadagdag po ba tayo, Pastor? Pastor, yung iba po, meron po bang konting may dadagdag po ba? Alam naman po siguro natin kung paano talaga yung po ba yung dahilan kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos, di ba? Alam naman po natin kung bakit tayo naririto, no? At ang dagdag ko lang po siguro pagkatayo na po ng presider dito sa ating sa pulpito, handa na rin po talaga tayong makinig. Wala na pong mga pocket conversation doon sa mga gilid-gilid, no? Bilang paghahanda na rin po ng ating mga sarili sa pagsamba, no? Kailangan na po nating tanggalin yung mga bagay na makaka-apekto sa ating pagsamba. So, yun po. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Napaka dali lamang po, Panginoon, ng aming pag-aaral. Alam na po namin, Panginoon, ang pakikinig. Ngunit kinakailangan po nating maisagawa ang mga bagay na ito, Panginoon. Nawa o Diyos ang aming mga marinig ay patuloy na tumimos sa aming isipan at bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng pagdidisiplina sa aming mga sarili na sa bawat pakikinig namin, Panginoon, ng iyong mga salita ay kami po ay sumasamba. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mai-apply pa ang mga bagay na ito na may kakulangan sa amin, lalong-lalo na sa pakikinig, Panginoon, sapagkat layunin mo, Panginoon, para sa aming kapakinabangan, Panginoon, ang magkaroon kami ng maraming bunga. Kaya salamat, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung sa mga bagay na ito, sa tamang pakikinig ng iyong mga salita, ay marami kaming mga pagkukulang. At salamat na rin po, Panginoon, sa pagkaing inihanda mo sa bawat isa amin na aming pagsasalusuluhan ngayong tanghali. Bigyan mo po kami ng kalusugan at kalakasan, O Diyos. At patuloy mong pagpalain ang bawat isa amin, Panginoon, sa aming mga kakanin sa araw-araw. Purihin po ang iyong pangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.